Mayong gabi sa tanan. Laygo ng Dios. Karong kagabiyon, atong hisgutan ang mensahe in the midst of the storms. Sa atong kinabuhi adunay mga storms nga moabot. And usahay ang storm o bagyo moabot siya unexpectedly. And usa lang kasigurado nga naa sa storm. Magsige na siya balik-balik. O sa kinabuhi daghang tag storm nga giatubang. Naatay bagyo sa panalapi, labi na karon. Grabe gini nga storm, halos tanan nagatubang og crisis tungod sa atong pandemic. Naatay gitawag bagyo sa kaminyoon. Usahay shaking kayo ang relationship. And ang uban nagatubang pod sa bagyo sa ilang panglawas. Medyo naatay mga health problems. Sometimes di ilang ulan, bagyo gyud. Especially kung ang mga balatian nga atong nasinati, mga incurables or sometimes deadly. And labi na sa ato ang pandemic karon, usa ni kadako nga global storm o bigid malikayan nga kani nga mga panghitabo makaapekto gyud sa ato ang matag adlaw nga pagkinabuhi. So storms do come back and it keeps coming back. And naay duha ka famous nga storm sa Bible nga atong kuha ag base karon. And bisan gani sa pulong sa Ginoo, si Jesus Christ nag-assured nga walay exempted sa storm. Ingon diri sa Matthew chapter 7 verse 24 hangtod sa 27, therefore anyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the sand. The rain came down and the streams rose up and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on the sand. The rain came down, and streams rose, and the winds blew, and beat that house, and it fell with a great crash. Now, ang pulong sa Ginoo naghatag kanatog paabot nga diin bisan pa gani ang atong pundasyon naa na kay Kristo, dili ta exempted sa gitawag natong storms sa life. Atong isgutan ang duha ka ilado nga storms nga nagapanghitabo sa Biblia. Una, atong lantawon katong unang bagyo nga nasinati ni Jonah. Sa diyang gatagan siya assignment sa Ginoo nga moadto sa Nineveh. O nasayod ta nga ang Nineveh is not an Israelite country, no? Gani mga kana nga nasud oppressor siya sa mga gitawag nato katawhan sa Dios. Ug wa ganahi si Jonah anang lugara. And kini nga storm makita nato nga kung masinati nato ni sa kinabuhi, usa ni siya ka storm nga maabot sa life outside the will of God. Naay mga storms nga nagapanghitabo sa atong kinabuhi ug kini nga storm panghitabo nga kita mugawas sa kabubuton sa Ginoo. Tungod kay ang pulong sa Ginoo nagaingon nga ang Ginoo mismo nagpadala sa dako nga bagyo sa kinabuhi ni Jonah. It means nga katong senaryo nga nahitabo kang Jonah sa diyang nisakay siya barko, nga ang assignment sa Ginoo is adto ngadto sa nasod sa lugar nga diin ikaw akong gamiton nga iwali ang akong pulong, no? Ang nahitabo is tungod kay wa nakauyon si Jonah sa pamaagi sa Ginoo, niadto siya sa lugar nga iyang gustong adtuan nga gitawag og Tarshish. Subot pasabot nga ang Ginoo mismo nagpadala og storms. Okay? So, sometimes kani nga storm niabot sa life ni Jonah, dili para siya silutan. Okay? Dili para siya gitawag latuson sa Ginoo, kundi kani nga bagyo niabot sa kinabuhi ni Jonah para dadon si Jonah balik diha sa kamot sa kabubuton sa Ginoo. Okay?
Because kani nga storm moabot sa kinabuhi kung kita mugawas sa kabubuton sa Dios. Susama sa kinabuhi ni Jonah. Nasayod ta usa ni ka gwapo nga story nga si Jonah gihulog sa dagat ug gikaon sa dako kayong isda. Ug mao ni ang story. Nga nining panahona ang kapitan ug ang mga tao nagkaguliyang tungod sa dili masabtan og kanang naglibog sila unsang klaseng bagyuha ang niabot sa ilang kinabuhi. Usahay ingnana pudta nga kung kita mugawas sa kabubuton sa Dios, nay mga bagyo nga dili nato masabtan sa kinabuhi. Okay? So, tungod kay si Jonah midagan palayo sa Dios. Kung mudagan ka palayo sa Dios, put pasabot nawala na ka sa proteksyon sa Ginoo. Nawala na ka sa gahom sa Dios. Nawad-an na ka o layo na ka sa pagkapukaw sa imuhang kinabuhi. So, it's not God's will nga kita mawala sa kabubuton sa Dios. Kani nga storm is designed by God to bring you back at the center of His will. Okay? So, when we are outside the will of God, God will send storm for us, like Jonah. Okay? Not to go back to you. It's not that God will go back to you, but it will bring us back to God. Example, kaniya itong Christian life. Sometimes, ang pinaka-grabe yun, kaning salapi, pag-asinso, pag-hata gitawag na itong paglambo sa kinabuhi, mo'y pinakadako nga maka-sidetrack sa tua, palayo sa kabubuton sa Ginoo. And as a Christian, tungod sa gitawag na itong the cares of this world, kanang subra ka pagtagad ba, muna ingon sa Luke chapter 8, nga ang mga pagtagad nining kalibutana sa parable of the seed, nga kaning mga gitawag na to gikawilihan na to dining kalibutana, magpalayo sa tua sa kabubuton sa Dios. Okay? So, there are times nakalimuta nga ang atong ginabuhat hinay-hinay na ta nawala sa kabubuton sa Ginoo. Usahay ang atong attention wala na sa Ginoo. Nakapokus na ta sa unsay passion, unsay latest nining kalibutana. Even sometimes ang adlaw sa Ginoo ato nang i-neglect o i-ignore. Even ang atong mga increase, atong mga financial gitawag na tong success, ang atong career, usahay padala sa tua gawas outside the will of God. And this time God will send storm for us to let us to bring us back to Him. Isa pod no, dili lang as a Christian kundi as a church. Usahay ang church mismo makasinati og gitawa na tog storms. Usahay busy kita sa atong mga activities. Busy kita sa programs, sa gitawag na itong mga charities, ug uban pa nga kabisihan as a church. So sama sa Revelation chapter 2, nga ang usa ka church halos tanang ideal nga gikinahanglan sa church, gibuhat na nila. No? Busy sila sa outreach, busy sila sa inreach, pero dili na sila busy sa outreach. Okay? So, nakalimtan na nila ang upreach. And sometimes, i-allow sa Ginoo ang shaking. God send the storm to bring us back to Him. Okay? So, kaning nga storm, it's not a punishment. Kaning nga storm is to bring us back at the center of His will. Na kita mubalik sa pag-reach out og kalag, paghimog tinun-an, and pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. So, atong makita nga the only thing nga naundang ang storm is gitulom ni Jonah ang iyang garbo. Okay? Usahay nana ta. Usahay kaning atong success. We are too dependent of ourselves. Okay? And si Jonah, iyang gi-acknowledge, iyang gi-admit, iyang gi-recognize nga samtang nakita niya ang kapitan nag-order na nga ipanglabay na ang ilang mga kagamitan, katong mga bugat nga nagpadag pa bugat sa barko gipangitsa na sa kadagatan, and finally ningon si Jonah, stop,
Dili na mao ako'y hinungdan ani. So makita nato nga kung atong tunlon atong garbo, it will cause the storm to stop. Okay? So after ni ana manghigala, naundang ang bagyo. So sometimes in the midst of the storms, sa atong storm sa kaminyoon, shaking atong mga relationship, sa atong storm sa atong gitawag natong mga financial crisis, sa health, sa family, sa church, and every aspects, kung maabot ang storm sa life, it's not a punishment, but sometimes it is God's will to bring us back to Him. Okay? So, ang ikaduha nga storm ang higala nga atong nakita o tan-awon sa pulong sa Ginoo is nasa Mark chapter 4. Ingon dito sa verse 35, usa ni siya ka storm inside the will of God. Nga so usa ka higayon ang mga disciple nagsakay sila sa usa ka bangka, no? Nga din kauban si Jesus nga motabok sa pikas lanaw. And nasayod ta sa story nga niabot ang dako kayo nga storm. And this time storm ni siya nga nagaabot samtang naata sa kabubuton sa Ginoo. And nasayod ta sa story nga kani nga storm niabot not because of their disobedience, not because of their sin, not because they don't obey the will of God. Apan kani nga storm nga higala is the result of their obedience. And they found themselves, as they obeyed the Lord, as they followed Jesus, they are at the center of the storm. They are at the midst of the storm. Ug nasayod ta sa panghitabo manghigala nga samtang nakita nila nga ang ilahang sakayan na napuno na sa tubig, unya si Jesus natulog gihapon. Ako nagduda ko kamata si Jesus ato. Naghulat siya sa response sa mga disciples. Imposible kayo sa dagkong mga pisik wa kamata si Jesus. Og makita nila manghigala nga sa dihang ang ilahang sakayan halos maludod na sa kadagan sa tubig. Nagsabot sila kinsay mupukaw kay Jesus. Apan usa kay gayon, ang usa ka disciple ni pukaw kay Jesus. Mo ni hadlok diri, no? Kay ingon diri sa verse 37 na furious storms, no? Nga diin grabe kakusog sa hangin. Kusog kayong bagyo nga niabot sa ilahang sakayan, sa ilahang pagbiyahe. Og ingon dito sa verse 38, ingon ang disciple, Jesus, don't you care if we drowned? No, muni pinakahadlok nga pangutana nga usahay pangutana pud nato. Jesus, nagunahuna ba ka? Wa ba ka nagtagad nga malunod na ta? Sometimes kaning gitawag nato in the midst of the extremity in life. Okay? Mao puning pangutana nga atong ginapangutana. Kung ma-found out nato unsa ang klaseng sakit na sa tua, ma-found out nato unsa kalalom na o kadako na ang atong mga balayronon, na-found out nato kung unsa na ang sitwasyon nga nagapanghitabo sa atong crisis karon, unsa na kahugno ang ekonomiya, unya susama sa mga disciples nga nag-ingon, no? Ingon dito sa verse 38, naghuna-huna ba ka nga nagtagad ka ba namo nga malunod na ta? So atong makita manghigala nga diin kung maabot ang crisis, maabot ang mga storm sa life, we question the same question. Ug nasayod ta nga ning mata si Jesus, okay? Unya iyang gipaundang ang storm. Now, naiduha ka buok kanang tubag si Jesus humanya gipaundang ang bagyo nga pwede nga maoy hinungdan sa maong dako nga bagyo. Okay? Nga pwede unta mapaundang tungod lang sa duha ka buok tubag ni Jesus. Okay? Una, ingon dito sa verse 40, ingon siya diri, He said to His disciples, why are you so afraid? Why are you so afraid? Nganong grabe man ang inyong kahadlok? Okay? Do you still have no faith? Wala pa ba gihapon mo'y pagtuo? So, atong makita diri nga fear
and faith is the cause. Sometimes, in the midst of our worship, in the midst of serving and following the Lord, while doing the will of God, moabot ang grabe nga storm ug duha lang kanunay ang ginapangutana ni Jesus. Kumusta ang imong fear and kumusta ang imong faith? Because sometimes pagbutaas ang level sa imong fear, muubos ang level sa imong faith. Pero kung imong i-fed ang imong faith, mapas mo si fear. So, atong makita, when fear increases, our faith decreases. Karon sa atong sitwasyon, in the midst of the storm, ang atong fear nagataas. Okay? Nagataas ang atong fear. And as a result, samtang ginahulga ta ni ining pandemic, samtang ginahulga ta sa crisis, ginahulga ta sa atong faith, ginahulga ta sa mga problema, ang atong faith, it seems, murag nagkawala, it decreases. Nagaubos to the point nga ang trabaho sa Ginoo sa atong life, di na siya makalihok pag-ayo sa tuang life. So manghigala, atong makita that when you feed your faith, imong gikos ang fear nga mag-starve to death. Mapas mo si fear kung kanunay nimo pakanon si faith. In other words, in the midst of the storm, fed your faith. Mao ni ang time ang higala nga muhulog tag angkla, magbutang tag angkla, muhulog tag angkor diha sa word of God. Feed your faith. Mao ni panahon nga atong inamnamo na to ang pulong sa Ginoo. Mao ni ang panahon nga maghimo tag relasyon diha sa Dios through the word of God. Okay? So, in the midst of the storm, pwede, okay, it can destroy us or it can develop us. Ang atong respond determines our destiny. Ang atong respond in the midst of the storm will determines our success. Because after nga ni-admit o na-recognize si Jonah, there is revival. After nga na-stop ang storm sa tunga-tunga sa biyahe sa mga disciples kauban ni Jesus, nay usa ka taong nayawaan nga nakabaton og kagawasan, because there is always revival after the storms. So sa atong pagtapos manghigala, if you are in the midst of the storm, two things. Number one is acknowledge and admit. Okay? So swallow your pride. Susama kang Jonah. It's time to contemplate. Mag-take inventory ta sa atong self. Nga naman yung storm sa akong life. Hangtod karon di man maundang. It's not time to blame others. It's time to admit and recognize and swallow your pride. Sa dihang gibuhat ni Jonah, ni undang ang storm sa iyang life. And after that, nimbalik siya sa kabubuton sa Ginoo, ug dako kaayo nga revival nga nahitabo, kay ang tibuok nasod naghinulsol. Tibuok syudad sa Nineveh, apil ang hari naghinulsol. Ug nagpuasa sila, ug nagpasalamat sila sa Ginoo. So makita nimo nga diin kung maghimo tag mga desisyon pareha ni Jonah na revival. Ikadua is don't blame God. Fed your faith. Pakana ang imuhang spiritual nga kalag, pakana imong pagtuo. I mean, is that it's not time nga maminaw ta sa storya sa tao. It's the right time to get closer with God. Mubalik ta at the center of God's will. Balik na to itong relasyon diya sa Ginoo. Balik ta sa atong prayer life. Balik ta sa atong commitment sa Ginoo. Musalig ka sa Ginoo. Because there is only one way to bring us back to God.
God will allow the storms. So mga higala, ako nang hinaot kaning simple ug mubo nga kapadayagan nga atong nadungog karon. Ang atong global crisis karon, usa ka dako nga storm sa matag usa ka nato. Always remember, there is always hope in the midst of the storm. O daghang salamat, maayo ang Dios. Iduko nato sa makausa atong mga ulo samtang nagtan-aw ka sa imong screen diya sa imong panimalay ug tugutan nato nga ang Ginoo mamuhat sa atong kinabuhi karon. Kung ikaw karon pa ka nakadungog susama na ini nga mensahe, wala pa nimo nadawat sa Jesus sa imong kinabuhi, gusto ko mag-lead sa imong usa ka pinasahi nga pag-ampo. Kani nga pag-ampo lahi ani sa tanan nimo nga pag-ampo. Kani nga pag-ampo mangigala usa ka pag-ampo nga mobalik ta diha sa Ginoo sa paghinulsol. Sundan ni nga pag-ampo diha sa imong balay ug himo aning personal. Ingnan niini. Ipiyong imong mata ug sundan ni nga pag-ampo. Ginoong Hesus, makasasala ako ug giangko nako nga nakasala ako kanimo. Ginbitahan ko ikaw sa sulod sa akong kinabuhi karong orasa ug ikaw na ang akong Dios ug personal nga manluluwas. Salamat Ginoo sa imong pagpasaylo kanako sa pangalan ni Jesus. Amen. Usa ka to ka simple lamang nga pag-ampo. Apan sultian ta ka, God will visit you in your private life. Bisitaon sa Ginoo ang imong kinabuhi karong orasa. Usa ka to ka pag-ampo nga din ang Dios magsugod mamuhat sa imong kinabuhi. Ubasin ikaw karon naminaw niini nga mensahe. Na-realize nimo nga until now ginakusukuso ka sa problema sa kinabuhi. Naay bagyo sa imong kinabuhi nga dili nimo masabtan. Matud pa sa pulong atong gisgutan karon, no? Nga ang bagyo moabot gyud sa atong kinabuhi, walay exempted. Apan ang Ginoo nagsaad nga kani nga mga storms gialaw sa Ginoo sa tua para ta mubalik diha sa iya. Manghigala, ayaw i-neglect nga kani nga mga bagyo, abi nimo natural lang ni. No, there are times God allows it for us to repent and to return at the center of His will. So manghigala, mag-ampo ta, pasalamatan natong Ginoo, o kung naamang ka diya sa imong panimalay karon, istoryaha ang Ginoo sa imong kinabuhi, and let it be kani nga message maghatag dako kayo nga change sa tuang life. Let's pray. Father God, in the name of Jesus Christ, akong pag-ampo Ginoo sa akong mga kaigsunan, kaubanan nga naas panimalay karon tungod sa pandemic Ginoo. Let it be, O God Lord, in facing the storms of life, especially in global pandemic, O God. I pray, O God Lord, nga ikaw mag-strengthen sa mua, that we will remain standing in the midst of the storm. Ginoo, nagalaom kami, nga ang tanan nagpanghitabo sa among kinabuhi, adunay katuyan. Liguna kami, O Dios, nining panahona. Tuguti, O Dios God, kani ang panahon, nga kami mudut-dut diya lamang kanimo. Ug pasindugan ka namo niining tanan, ug sa tanan nga imong gibuhat sa among kinabuhi. Salamat, O Dios, sa imong kaayo sa among kinabuhi, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga higala, ako nagatuo nga ang Dios wala panhuman sa atong kinabuhi. Pasidunggi siya ug isipa lang nga dapay dako nga planong Ginoo sa atong kinabuhi karong orasa. Daghang salamat. Ang Dios magpanalangin. Maayong gabi kaning tanan. God bless.